Isanlumpong bride sa wheelchair, pinapanood ang kanyang fiancé at best friend na naghahalikan sa fitting room bago ang kasal. Pabigat ka lang, amihan. I'm just marrying you for your Salcedo shares. Ang bulong ni Rafael habang tumatawa si Kiara. Ngunit hindi nila alam, hawak ko na ang kanilang warrant of arrest at ang aking mga binti ay matagal lang nakatayo upang hukayin ang kanilang libingan. Simula ngayon, pumanaw na ang martir. Oras na para sa ganti ng isang reyna. Handa ka na bang makita kung paano sila luluhod sa putikan? Ito ang simula ng kanilang impyerno. Habang hinahawakan ng sastre ang laylayan ng aking mamahaling gown sa loob ng pribadong silid sa isang marangyang butik sa Makati, pinagmasdan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng nakaupo sa wheelchair, nakasuot ng telang Pranses na pinalamutian ng mga pinong perlas, tila isang napakagandang manika na walang lakas upang lumaban sa takbo ng tadhana. Ngunit ang bawat pangarap ko ay gumuho nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng fitting room. I swear, Kiara, konting tiis na lang. Kapag natapos na ang kasal at nailipat na sa akin ang shares niya sa Salcedo Holdings, gagawan natin siya ng aksidente at makukuha natin ang lahat. Ang bulong ni Rafael, ang lalaking bukas ay nangahong mamahalin ako habang buhay sa harap ng altar. Sumunod ang marahang kaluskos ng tela at ang pamilyar na tawa ni Kiara, ang aking matalik na kaibigan. Siguraduhin mo lang, Rafael, I am tired of playing the supportive best friend to a cripple. Sobrang nakakapagod magpretend na naaawa ako sa kanya araw-araw para lang hindi siya maghinala sa atin. Ang kanilang mga salita ay tila mga karayom na direktang bumaon sa aking puso. Ngunit walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang panginginig ng aking mga kamay ay agad kong pinigilan. Pinalitan ng isang malamig at matigas na pakiramdam na hindi ko pa kailanman nararanasan. Ang 5 taon ng aking pagmamahal, ang aking mga sakripisyo, at ang pagtatago ko ng katotohanang unti-unti, nang bumabalik ang lakas ng aking mga binti, ay nauwi lamang sa ganitong uri ng kataksilan. Dito ba napunta ang aking pagiging maunawain? Dito ba nagtatapos ang pagiging martyr ng isang amihan Salcedo? Hindi. Simula sa segundo na ito, pumanaw na ang mahina at madaling lukohing babae sa salamin. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael kasama si Kiara, kapwa may suot na mga niting puno ng kaplastikan. Lumapit sa akin si Rafael at hinawakan ng aking balikat. Isang hawak na dati ay nagbibigay sa akin ng init, ngunit ngayon ay tila ba gumagapang nalason sa aking balat? Babe, you look stunning, but we have to rush this. Lumabas na ang huling prenuptial release forms mula sa board ng Salcedo Health Systems. Kailangan mo na itong pirmahan ngayon para maayos na natin ang paglipat ng pamamahala, sabi ni Rafael habang inilalapag ang isang makapal na folder sa aking kandungan at iniabot ang isang panulat. Sumunod naman si Kiara lumapit sa aking gilid at hinawakan ang aking kamay ng may pilit na pag-aalala. Yes, amihan. Rafael is doing all the hard work for you. Mahiya naman tayo sa kanya. Siya na nga ang nag-aalaga sa'yo kahit ganiyan ang kalagayan mo simula nang maaksidente ka. Just sign it, okay? Para sa hinaharap ninyong dalawa ito. Isang marahang katok mula sa pinto ang pumutol sa aming usapan. Ang boses ng aking wedding coordinator na si Patricia ay narinig mula sa labas. Ma'am Amihan Sir Rafael, we need to finalize the schedule for tomorrow. The media representatives from Manila are already waiting in the lobby. Ang gipit na sitwasyon ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa akin. Nakatayo silang dalawa sa aking harapan, naghihintay ng aking pirma, gamit ang kanilang mga mapagkunwaring salita upang pilitin ako sa ilalim ng konsepto ng utang na loob. Tinitigan ko ang papel. Nakasaad doon ang permanenteng pagbibigay ko ng kontrol sa aking mga shares kay Rafael, sakaling hindi ko magampanan ang aking tungkulin dahil sa aking kapansanan. Huminga ako ng malalim ang aking puso, ay tumitibok ng may regular at malamig na ritmo. Tumingala ako sa kanila at nagpakita ng isang banayad at misteryosong niiti na nagpatigil sa kanilang dalawa.
Of course, Rafael, ang aking tugon sa isang napakatahimik ngunit matalim na boses. I will sign it. After all, you deserve everything that is coming to you. Mabilis kong isinulat ang aking pirma sa ibaba ng dokumento. Isang pirma na alam kong magiging simula ng kanilang sariling impyerno. Kinuha ni Rafael ang folder ng may nagmamadaling kamay. Ang kanyang mga mata ay kislap kasakiman na hindi na niya nagawang itago. I'll just hand this over to the lawyers outside, babe. Rest well, okay? See you tomorrow at the altar. Sabi ni Rafael bago mabilis na lumabas kasama si Kiara na hindi man lang lumingon sa akin. Nang masigurado kong wala na ang kanilang mga yabag sa koridor, dahan-dahan kong kinuha ang aking naka-encrypt na personal na telepono mula sa lihim na bulsa ng aking wheelchair. Hindi ko tinawagan ang aking ama upang umiyak o magsumbong. Sa halip, pinindot ko ang numero ng aking personal na abogado na si Attorney Alejandro. Attorney Alejandro, Execute Plan Alpha. I-freeze ang lahat ng aking joint accounts kasama si Rafael. Ilipat ang lahat ng aking proxy votes sa Salcedo Health Systems sa aking pribadong trust fund na tanging ako lamang ang may hawak. At ihanda ang supina para sa qualified theft laban kay Rafael Vergara. Gawin mo ito ngayon din. Ang aking utos ng walang pag-aalinlangan. Inilapag ko ang telepono at dahan-dahang hinaplos ang mamahaling tela ng aking pangkasal na damit. Sa mismong sandaling iyon, isang mahinang tunog ng notification ang narinig mula sa aking screen. Isang alerto mula sa aking personal na bangko. Ang halagang 50 milyong piso na aking iniwan bilang pain sa isang dummy account ay kasalukuyan ng inililipat ni Rafael sa isang pribadong offshore account gamit ang aking peking pirma. Ang bitag ay pormal na nagsara at ang okay maang mga kaaway ay masayang sumasayaw patungo sa kanilang sariling pagkawasak. Ang notification ng bangko tungkol sa paglilipat ng 50 milyong peso ay patuloy na kumukurap sa aking telepono, isang patunay ng walang kabusugang kasakiman ni Rafael at Kiara. Ipinasok ko ang telepono sa ilalim ng aking unan nang marinig ko ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob ng aking silid sa mansyon ng mga Salcedo. Pumasok si Rafael hawak ang isang mamahaling leather folder. Ang kanyang muka ay may suot na nag-aalalang ekspresyon, isang pamilyar na maskara na ginagamit niya tuwing may hihingin siyang pabor sa akin. Lumapit siya sa aking kama kung saan ako nakasandal habang nakatakip ng kumot ang aking mga binti. Babe, hindi ako nakatulog kagabi dahil sa pag-aalala sa kalusugan mo. Ang simula niya habang marahang umuupo sa tabi ko. The board is becoming very aggressive. Sinasabi nila na baka hindi mo kayanin ang stress ng gabi-gabing operations ng Salcedo Health Systems dahil sa physical limitations mo. That's why I had our lawyers draft these special prenuptial financial release forms. Malamig kong kinuha ang folder mula sa kanyang mga kamay. Sa bawat paglipat ko ng pahina, ang aking puso ay lalong tumitigas, tulad ng bato. Sa ilalim ng mga komplikadong legal na termino, malinaw na nakasulat ang isang nakatagong sugnay. Sakaling ako ay makaranas muli ng anumang uri ng aksidente, o pisikal na panghihina ang buong pamamahala ng mga ospital at ang aking mga karapatan sa pagboto sa lupon ay permanenteng ililipat sa pangalan ni Rafael Vergara. I did this for your own protection, amihan. Ang patuloy niya gamit ang kanyang mapanlinlang na boses. You don't need to carry the weight of the entire Salcedo Empire. Hayaan mo kong humawak ng mabibigat na responsibilidad habang napapagaling ka. Hindi ba yun naman ang ginagawa ng isang mapagmahal na asawa? Tiningnan ko si Rafael lang diretso sa kanyang mga mata. Walang galit, walang sakit, kundi isang walang hanggang kawalan. Alam ko na ang bawat sulok ng aking silid ay may nakatagong kamera na direktang nagpapadala ng kopya sa aking ama at sa aming mga legal advisor. Ang bawat salita ng kanyang gaslighting ay naitatala bilang ebidensya ng kanyang planong panloloko. Napakabait mo talaga, Rafael. Palagi mo iniisip ang aking kapakanan. Ang aking sagot, bago ko kinuha ang panulat at dahan-dahang isinulat ang aking pirma sa dokumento. Isang pirma na gawa sa espesyal na tinta
na unti-unting maglalaho sa loob ng susunod na 24 na oras na mag-iiwan sa papel na walang anumang legal na bisa. Nakahinga ng malalim si Rafael, ang kanyang mga mata ay kislap ng tagumpay. Pagkaalis niya, dala ang folder, pumasok naman si Dr. Darius Almeida para sa aking lihim na therapy session. Isinara ni Darius ang pinto ng maingat at agad na lumapit sa aking gilid. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, amihan? May nararamdaman ka bang kakaiba sa iyong mga binti? Ang tanong ni Darius sa isang propesyonal, ngunit nag-aalalang tono. Dahan-dahan kong inalis ang kumot. Sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahan kong idinalaw ang aking mga daliri sa paa at unti-unting itinulak ang aking mga binti upang magkaroon ng puwersa. Ngunit sa aking pagtatangka na iangat ang aking katawan, isang biglaang pulikat ang dumaan sa aking kalamnan na nagdulot ng bahagyang pagkawala ng aking balanse. Agad na humakbang pasulong si Darius at maingat na hinawakan ng aking mga kamay at braso upang patatagin ang aking posisyon. Ang kanyang paghawak ay mainit matatag at puno ng tunay na paggalang, isang malaking kontras sa mapagkunwaring paghawak ni Rafael. Nanatili kami sa ganoong posisyon ng ilang segundo. Nagkakaintindihan ng walang anumang salita. Huwag mong biglain ang iyong sarili, ang gulong ni Darius, habang dahan-dahan akong inaalalayan pabalik sa aking upuan. Mabilis ang iyong paggaling, ngunit kailangan natin ng sapat na lakas para sa bukas. Ang iyong mga binti ay handa na, ngunit ang iyong puso ay kailangan ding manatiling matatag. Salamat, Darius. Ikaw lang ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko sa ngayon. Ang aking sagot habang inaayos ko ang aking buhok. Tumingin sa akin si Darius nang may seryosong muka. May nalaman ako tungkol sa 50 milyong piso na inilipat mula sa iyong account. Ang transaksyon ay hindi maaprubahan kung walang tulong mula sa loob ng Salcedo Trust Department. May isang insider na nagbukas ng pinto para kay Kiara. Bago ko pa man maitanong kung sino ang taong iyon, isang marahas na tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig. Nang walang anumang katok, pumasok si Kiara sa aking silid. May suot siyang isang mapanuring ngiti, hawak ang isang kahon ng pulang alak at 2 basong kristal. Amihan, I brought some wine. You look so stressed out lately. At kailangan mong mag-relax bago ang iyong malaking araw bukas. Ang masiglang bati ni Kiara habang dire-diretsong lumalapit sa aking mesa. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang binubuksan ang bote ng alak at ang kanyang mga mata na panakanakang sumusulyap sa akin ng may lihim na takot. May kung anong kakaiba sa kanyang ikinikilos. Sa ilalim ng kanyang mabilis na pagsasalita, alam kong may iba siyang pakay, isang bagay na magpapanatili sa aking mahina na kayuko at nakakulong sa wheelchair na ito para sa kasal bukas. Dahan-dahang ibinuhos ni Kiara ang mapulang likido sa 2 baso, pagkatapos ay iniabot ang isa sa akin ng may mapilit na tingin. Let's drink to your happiness, aking matalik na kaibigan. Inumin mo ito para sa mahimbing mong tulog ngayong gabi. Inabot ko ang baso ng pulang alak mula sa kamay ni Kiara. Ngunit bago pa man ito tuluyang dapo sa aking mga daliri, hinayaan kong manginig ang aking kamay. Sa isang mabilis at kalkuladong pagkilos, hinayaan kong madulas ang kristal na baso. Ang mapulang alak ay tuluyang natapon sa harap ng mamahaling sutla ng kaning bestida. Ang marahang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay sinundan ng isang pigil na tili mula kay Kiara. Humakbang siya pabalik habang pilit na pinapagpag ang basa at pulang mansa sa kanyang kasuotan. Ang kanyang muka ay panandaliang dumaan sa matinding galit, ngunit agad din niyang ibinalik ang kanyang mapagkunwaring ngiti nang tumingin siya sa akin. Oh my God, amihan, I'm so sorry! Nanginginig pa rin pala ang mga kamay mo? Ang aking malamig na sabi, habang ginagamit ko ang aking pinungpanyo upang punasan ang aking sariling kamay. Hindi ko sinasadya. Masyado lang talagang mahina ang aking hawak na yon. No, it's okay, babe. Hindi mo naman sinasadya.
Ang sagot ni Kiara, bagaman bakas ang pait sa kanyang boses, habang pinagmamasdan ang kanyang nasirang damit. Lumapit siya sa akin at muling naupo. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata, isang mabilis na pagpapalit ng papel upang maging biktima. Minsan lang talaga amihan na iisip ko. Napakahirap ng buhay ko kumpara sa iyo. Ang simula niya, habang humihikbi ng walang luha. I've always been by your side, serving as your hands and feet. Pero ako, wala akong sariling ari-arian. Yung mansyon ng pamilya mo sa Tagaytay, pangarap ko lang magkaroon ng ganong klaseng seguridad. Kung meron ng ako nyon, siguro hindi ko mararamdaman na napag-iiwanan ako ng mundo. Pinanood ko ang kanyang pag-arte nang may tahimik na pagkamangha sa kanyang kapalaluan. Sa halip na magalit o tanggihan, ang kanyang marahas na pakiusap, naramdaman ko ang isang malamig na kasiyahan. Ang kanyang kasakiman ay ang pinakamagandang armas na maaari kong gamitin laban sa kanya. Huwag kang mag-alala, Kiara, ang aking mahinahong sagot, habang hinahaplos ko ang kanyang balikat. Kung pipirma ka bilang pangunahing saksi sa aming huling kasunduan sa kasal, bukas ng umaga, sisiguraduhin kong ililipat ko ang mansyon sa Tagaytay sa iyong pangalan bilang aking regalo sa iyo. Karapat-dapat ka lang doon. Agad na nagliwanag ang mukha ni Kiara at ang kanyang mga pekeng luha ay mabilis na naglaho. Talaga, amihan? Oh my God, thank you. You are the best friend ever. Sige, magpapalit muna ako ng damit. I'll see you tomorrow, okay? Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid, tila nakalimutan na ang tungkol sa natapon na alak at ang kanyang pagnanais na patulugin ako. Nang masigurado kong malayo na siya lumabas si Dr. Darius, wala sa likod ng malaking kurtina ng aking silid. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinutulungan akong tanggalin ang kumot sa aking mga binti. Matalas ang iyong pag-iisip, amihan. Ngunit kailangan na nating simulan ang iyong pagsasanay. Ang bulong ni Darius habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng aking mga bisig upang bigyan ako ng suporta. Inilagay ko ang aking mga paa sa malamig na sahig. Sa tulong ng matatag na hawak ni Darius, dahan-dahan kong itinulak ang aking katawan pataas. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan ng pagiging bilanggo sa wheelchair, nakatayo ako ng tuwid sa aking sariling mga paa sa harap ng malaking salamin ng aking silid. Nanatili akong nakatayo sa ganoong posisyon sa loob ng 5 buong minuto. Pinagmasdan ko ang aking sariling refleksyon, hindi na ang mahina at kaawa-awang amihan, kundi isang babaeng may nag-aalab na apoy sa kanyang mga mata, isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang maingat at magalang na pagsuporta ni Darius sa aking likod ay nagbigay sa akin ng sapat na lakas upang hindi manghinig. You are ready, amihan, ang mahinang sabi ni Darius habang nakatingin sa aking refleksyon sa salamin ng may malalim na paghanga at paggalang. Ang iyong mga binti ay may sapat na lakas na upang dalhin ka sa iyong tagumpay. Salamat, Darius, ngunit hindi pa tayo tapos, ang aking sagot habang dahan-dahang nauupong muli sa wheelchair. Pinuksan ko ang aking lihim na tablet na konektado sa security system ng sasakyan ni Rafael. Ang live audio stream ay nagsimulang tumunog sa aking earpiece. Narinig ko ang malakas na tawa ni Rafael at Kiara sa loob ng kotse. Napakadali talagang bilugin ang ulo ng babaeng yan, Rafael. Ibibigay niya sa akin ang Tagaytay property bukas nang dahil lang sa pirma ko. Ang masayang sigaw ni Kiara. Sabi ko sa'yo, Kiara, she is stupid and helpless. Hayaan nating isipin niya na kontrolado niya ang lahat bago natin tuluyang kunin ang buong Salcedo Empire. Ang sagot ni Rafael na may kasamang nakakarinding tawa. Ngunit ang aking tahimik na pakikinig ay naputol nang biglang tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ng aking ama, si Don Fernando, ay lumabas sa screen. Agad ko itong sinagot. Amihan, may masamang balita. Ang nanginginig at galit na boses ng aking ama ang sumalubong sa akin. Nagpasa si Rafael ng isang pekeng resolusyon sa Executive Committee. Ginamit niya ang iyong pekeng pirma upang palabasin na hindi ko na kayang pamunuan ang kumpanya
dahil sa aking katandaan. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting bukas ng umaga bago ang kasal upang tanggalin ako bilang chairman. Tiningnan ko ang emergency board meeting document na ipinadala ng aking ama sa aking email. Ang aking mga daliri ay humigpit sa gilid ng aking upuan habang ang aking isip ay mabilis na nag-iisip ng susunod na hakbang. Ang kalaban ay hindi na lamang naghihintay ng kasal, sinusubukan na nilang pabagsakin ang aking pamilya sa loob ng susunod na 12 oras. Hayaan mo siyang umakyat sa pinakamataas na palapag, Papa. Dahil mas mataas ang kanyang lipad, mas nakamamatay ang kanyang pagbagsak. Ang aking mahinong sagot sa aking ama sa telpono, bago ko ito ibinaba. Alam ko ang laro ni Rafael, at handa akong ibigay sa kanya ang entablado na kanyang hinahangad. Kinabukasan ng hapon, habang ako ay nakaupo sa aking wheelchair sa malawak na sala ng mansyon, marahas na bumukas ang pinto. Pumasok ang ina ni Rafael, si Doña Teresa Vergara, kasama si Rafael. Ang maranyang bihis ng matandang babae ang kanyang mga gintong alahas na tila ba sumisigaw ng karangyaan ay hindi sapat upang itago ang kanyang pangangamba at ang kanyang likas na kapalaluan. Tumingin sa akin si Doña Teresa mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri na agad niyang binalot ng isang plastik na ngiti. Lumapit siya at naupo sa tapat ko nang hindi man lamang nagtatanong. Amihan, my dear. Ang simula niya sa isang matigas na tono ng Taglish. You know how much my family is sacrificing for this wedding. Ang aking anak na si Rafael, isang napakakisig at malusob na lalaki, ay pinipiling pakasalan ang isang babaeng may malaking kapansanan na tulad mo. Siyempre, bilang pamilya, it's only fair that your family supports our shipping business. Kailangan namin ng 30 milyong piso ngayon din para maresolba ang aming problema sa customs sa daungan ng Maynila. Tumingin ako kay Rafael na nakatayo sa likod ng kanyang ina, bahagyang tumatango, na tila sumasang-ayon sa bawat insultong binitiwan ng kanyang magulang. Yes, babe. Ang pamilya ay nagtutulungan, hindi ba? My mom's business is also our future, ang dagdag ni Rafael habang sinusubukang hawakan ng aking kamay. Ngunit iniwas ko ito sa pamamagitan ng pag-abot sa aking tasa ng tsaa. Sa halip na magpakita ng galit o sakit sa harap ng kanilang kawalan, nang kahihiyan naramdaman ko ang isang malamig na kasiyahan. Kinuha ko ang isang makapal na folder na kulay itim mula sa tabi ng aking upuan at dahan-dahang inilapag sa lamesa. Doña Teresa, naintindihan ko ang inyong sitwasyon. Ang aking seryosong sagot habang binubuksan ang folder. Ngunit ayon sa mga record ng Salcedo Foundation, ang pamilya Vergara ay meron ng outstanding debt na nagkakahalaga ng 45 milyong piso sa amin sa nakalipas na 5 taon. At dahil magiging pamilya na tayo, bukas, maaari ko namang ibigay ang 30 milyong piso na yan din. Inilapit ko sa kanya ang isang bagong kasunduan na inihanda ng aking abogado. Ngunit kailangan ninyong pirmahan ang kasunduan ng paggilala sa utang na ito. Isinasasaad dito na ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang inyong ancestral home sa Forbes Park at ang inyong mga natitirang share sa Vergara Shipping ay magsisilbing collateral. Kung hindi ninyo ito mababayaran sa loob ng 30 araw, ang lahat ng ito ay permanenteng mapupunta sa Salcedo Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Doña Teresa sa matinding gulat at galit. Ang kanyang muka ay namula habang binabasa ang bawat sugnay ng kasunduan na tila ba isang tali na dahan-dahang pumupulot sa kanyang leeg. This is ridiculous! Amihan pamilya tayo! Bakit mo kami tinatrato na parang mga estranggero at maniningil ka ng utang sa amin? Ang galit na sigaw ni Doña Teresa habang nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit wala siyang pagpipilian. Alam ko na, kung hindi niya makuha ang pera ngayon, idedeklarang bangkarot ang kanilang kumpanya bukas ng umaga. Sa gitna ng kanyang matinding galit, kinuha niya ang panulat at marahas na isinulat ang kanyang pirma sa papel. Habang nanginginig sa galit si Doña Teresa sa pagpirma, dahan-dahan kong inangat ang aking tasa ng tsaa at humigop ng mainit na likido,
habang nakatitig ng diretsyo at walang emosyon sa kanyang mga mata. Ang katahimikan ko ay tila isang malakas na sampal sa kanyang natitirang danggal. Amihan, this is too much. Ang singhal ni Rafael habang lumalapit sa akin. Bakit mo ginagawa ito sa aking ina? Bakit kailangan mong maging ganito kaimbita sa pananalapi? Tumingin ako kay Rafael nang may patay na ngiti. Hindi ba't ang tiwala ang pundasyon ng isang kasal, Rafael? O ang konsepto ng utang na loob ng inyong pamilya ay may bisa lamang kapag kayo ang tumatanggap? Ngunit naglalaho kapag kayo na ang kailangang magbayad. Hindi nakapagsalita si Rafael. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkayamot, ngunit pinili niyang manahimik upang hindi mawala ang kanyang hinahangad na yaman bukas. Kinuha ni Doña Teresa ang tseking aking inilabas at mabilis silang umalis ng mansyon nang walang anumang paalam. Nang muling mapuno ng katahimikan ang sala, kinuha ko ang aking telepono na biglang dumanas ng isang malakas na vibration dahil sa isang papasok na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pinuksan ko ang mensahe. Ang aking mga mata ay napatitig sa isang larawan na kalakip. Nito isang ultrasound scan mula sa isang kilalang klinika sa Makati. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay malinaw na mababasa. Kiara Ledesma. 8 linggong buntis. At sa ibaba ng larawan ay may nakasulat na maikling mensahe. Ang tunay na tagapagmana ng mga Vergara ay lumalaki na. Isa ka lamang tuntungan, amihan. Tinitigan ko ang kumikinang na larawan ng ultrasound sa screen ng aking telepono, habang ang aking puso ay lalong binalot ng isang nakakatakot na lamig. Tiningnan ko ang larawan ng ultrasound sa aking telepono nang may malamig na ngiti. Ang balak mong gamitin ang iyong dinadalang bata upang nakawin ang aking buhay at ari-arian ay magiging mismong dahilan ng iyong pagbagsak, Kiara. Sisiguraduhin kong sa likod ng rehas, magsisimula ang pagiging ama ni Rafael. Kinagabihan ginanap ang aming rehearsal dinner sa isang marangyang bulwagan sa Makati. Ang bawat sulok ng silid ay napuno ng ingay ng mga tawanan ng mga piling bisita. Nakaupo ako sa aking wheelchair habang si Rafael ay nakatayo sa aking tabi. Maingat na hinahati ang pagkain sa aking plato at iniaabot ito sa akin nang may buong pag-aalaga sa harap ng mga kamera ng media. Sa kabilang panig ng lamesa nakaupo si Kiara na nakasuot ng isang napakagandang bistida na tila ba siya ang ikakasal bukas. Panakanaka silang nagpapalitan ni Rafael ng mga mabilis at lihim na tingin ng pagtatagumpay mga tinging, nagpapakita na naniniwala silang ilang oras na lamang. At tuluyan na nilang makukuha ang aking buong kayamanan. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari akong pagod at nagpaalam na bababa muna sa lobby upang magpahangin. Doon sa isang tahimik na sulok, malapit sa mga malalaking halaman, nakatagpo ko si Dr. Darius Almeda. Na tila ba naglalakad lamang doon nang walang pakay, dahan-dahan siyang lumapit sa akin at iniabot ang isang maliit na gintong flash drive sa aking palad. Handa na ang lahat, amihan. Ang mga kopya ng bank transfers, ang mga peking pirma ni Rafael, at ang mga dokumento ng iyong paggaling ay nasa loob na ng hotel system. Sa iyong hudyat, magsisimula ang palabas bukas. Napansin ni Darius ang bahagyang panlalamig ng aking mga daliri sa gitna ng matinding tensyon. Sa halip na magsalita pa ng tungkol sa plano, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malaking kamay sa aking balikat at marahan itong piniga ng may buong init at pagpapalakas ng loob. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, amihan. Tumayo ka ng may buong dangal bukas, ang kanyang bulong na may kasamang matatag na ngiti. Ang init ng kanyang paghawak ay tila isang malakas na agos na nagpabalik ng lakas sa aking buong pagkatao. Salamat, Darius. Hinding-hindi ko ito kalilimutan. Ang aking sagot bago ako bumalik sa bulwagan. Pagkakita sa akin ni Rafael, agad siyang lumapit upang i-wheelchair ako pabalik sa aming lamesa. Sa sandaling yon, inilabas ko ang gintong flash drive mula sa aking bulsa at iniabot ito sa kanya. Rafael, I have a special surprise tribute video para sa kasal natin bukas, ang aking malambing na sabi habang nakatingin sa kanya.
Gusto kong ipatugtog ito sa giant screen ng Manila Hotel pagkatapos ng ating vows. Can you make sure na maibibigay ito sa AV team ngayong gabi? Kinuha ni Rafael ang flash drive at hinalikan ng aking no nang may mapagkunwaring pagmamahal. Of course, babe. I'll make sure it's the highlight of our wedding. Magugustuhan ng lahat ang sorpresa mo. Nagpalitan sila ni Kiara ng isang mabilis na ngiti ng panghahamak. Sa kanilang palagay, isa lamang akong tanga at romantikong lumpo na gumawa ng isang video ng aming mga lumang alaala. Hating gabi na nang makarating ako sa aking VIP suite sa Manila Hotel upang magpahinga. Binuksan ko ang aking laptop upang suriin ang mga nakatagong kamera na ipinalagay ko sa paligid ng hotel para sa aking seguridad. Sa aking screen nakita ko si Dr. Darius na pumasok sa silid ng IT manager ng hotel ng eksaktong 2:00 ng gabi. Nakipagkamay siya sa manager at may iniabot na isang formal na sobre bago sila nagsimulang mag-type sa pangunahing server ng hotel. Isang malaking tanong ang pumasok sa aking isip. Kung bakit ganoon kadali para kay Darius na makapasok sa sistemang pangseguridad ng hotel. Ngunit ang aking pagninilay-nilay ay naputol nang biglang dumanas ng isang tahimik na vibration ang aking telepono. Isang alerto mula sa camera sa aking dressing room sa kabilang dulo ng suite. Mabilis kong inilipat ang screen sa live feed ng aking dressing room. Nakita ko ang dahan-dahang pagbaba ng hawakan ng pinto at ang dahan-dahang pagpasok ni Kiara gamit ang isang master key ng hotel. Ang kanyang muka ay walang bakas ng kanyang karaniwang tamis. Sa halip ito ay napuno ng matinding inggit at galit habang naglalakad patungo sa mannequin kung saan nakasabit ang aking mamahaling wedding gown. May hawak siyang isang malaking gunting na pang-industriya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang balak ng krimen. Lumapit siya sa puting lace ng aking gown, iniangat ang gunting at ang anino ng matalim na talim ay tuluyang sumakop sa aking pangkasal na damit. Hinayaan kong gupitin ni Kiara ang replika ng aking wedding dress na sadyang iniwan ko sa dressing room. Ang bawat bawas ng kanyang gunting ay naitatala ng aking nakatagong kamera bilang karagdagang ebidensya ng kanyang malisyosong paninira. Habang iniisip niya na nasira na niya ang aking pinakahihintay na araw, ang aking tunay at walang kapintasang kasuotan ay ligtas na nakasabit sa kabilang silid, naghihintay para sa aking pagbangon. Kinabukasan ng hapon sa holding room ng Manila Hotel, pinagmasdan ko ang aking sarili habang inayusan ng mga pinakamahusay na stylist. Nakasuot ako ng aking tunay na pangkasal, nagawa sa pinong sutla at pranses na lace na kaupo sa aking wheelchair, habang ang aking muka ay walang bakas ng anumang pag-aalala. Ang mga stylist ay walang tigil sa pagpuri sa aking kagandahan. Hindi alam na ang babaeng kanilang inaayusan ay hindi na isang biktima na nakakulong sa kapansanan. Samantala sa malawak at makanyang grand ballroom ng hotel, nagtitipon na ang mga pinakamalalaking pangalan sa negosyo at politika sa Maynila. Maririnig ang mahinang tugtog ng classical na musika sa paligid, habang si Rafael ay abala sa pakikipag-usap sa mga mamumuhunan. Starting today after the vows, I will officially take over the executive operations of Salcedo Health Systems. Ang mayabang na pahayag ni Rafael sa mga kausap na negosyante habang may hawak na baso ng champagne. We are planning to expand our hospitals to North Luzon. Malaki ang tiwala sa akin ng pamilya Salcedo. Hindi kalayuan sa kanya nakatayo si Doña Teresa na pinaliligiran ng kanyang mga kaibigang elite. Ipinagmamayabang niya ang kanyang bagong kwintas na gawa sa mga kumikinang na brilyante. This is a rare piece of jewelry. Isang pamanang hiyas mula sa aming pamilya. Ang pagsisinungaling niya, hindi binabanggit na ang kwintas ay binili gamit ang 30 milyong piso na aking ibinigay sa kanya kahapon bilang pain. Si Kiara naman ay nakatayo malapit sa altar, nakasuot ng kanyang maid of honor dress. May suot siyang ngiti ng tagumpay, naniniwala na ang aking kasal ay magiging simula ng kanyang sariling marangyang buhay. Habang hawak niya ang aking mga sekreto at ang lihim na anak sa kanyang sinapupunan. Bumukas ang pinto ng aking holding room at pumasok ang aking ama, si Don Fernando. Ang kanyang mukha ay seryoso,
ngunit may bakas ng matinding emosyon habang pinagmamasdan ako. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking malamig na kamay. Bago siya magsalita, kinuha niya ang isang maliit na medalyon mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng larawan ng aking yumaong ina. Hinaplos niya ito ng marahan, hinalikan ang larawan at ibinalik sa kanyang bulsa bago tumingin sa aking mga mata. Your mother Maria would be so proud of your strength, amihan. Napakaganda mo ngayon, ang bulong ng aking ama nang may nanginginig na boses. Oras na para bawiin ang ating pangalan at ang dangal ng ating pamilya. Salamat, Papa. Handa na ako. Ang aking malamig na sagot habang inaayos ko ang aking belo. Sa ibaba ng ballroom habang ang mga bisita ay dahan-dahang nauupo sa kanilang mga pwesto. Pumasok ang isang misteryosong VIP guest mula sa pangunahing pinto. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganteng barong Tagalog na gawa sa pinya. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng bulung-bulungan dahil sa dalawang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana na nakabuntot sa kanya mga ahente ng National Bureau of Investigation. Sino ang taong ito na may ganoong klaseng otoridad upang pumasok sa isang pribadong pagtitipon ng mga Salcedo? Nagsimiman lang maglakad si Rafael patungo sa altar, may suot ng ngiti ng isang mananalalo habang naghihintay sa aking pagpasok. Ang mga malalaking pinto ng Grand Ballroom ay dahan-dahang isinara upang ihanda ang aking formal na pagmartsa. Ngunit bago pa man magsimula ang tugtog ng pangkasal, ang lahat ng mga kristal na chandelier sa kisame ng Grand Ballroom ay biglang namatay. Ang buong bulwagan ay tuluyang nabalot ng isang madilim at nakakatakot na katahimikan. Bago pa man makapagsalita ang mga bisita, ang dambuhalang LED screen sa likod ng altar ay biglang suminde, naglalabas ng isang napakalakas na liwanag na kumuha sa atensyon ng lahat. Sa halip na ang tradisyonal na musika ng pangkasal ang umalingaw-ngaw sa mga dambuhalang speaker ng Grand Ballroom, ay ang napakalinaw na boses ni Rafael mula sa video. Ang kanyang mga salita ay tila ba mga kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi, narinig ng bawat bisita, mamumuhunang pampinansyal at mga reporters ng media. Kapag natapos na ang kasal at nailipat na sa akin ang shares niya, gagawa natin siya ng aksidente at makukuha natin ang lahat. Ang boses ni Rafael na sinundan ng kanyang paghalik kay Kiara sa screen. Nagkaroon ng matinding bulung-bulungan at gulo sa buong bulwagan. Ang mga kamera ng mga reporters ay nagsimulang kumuha ng sunod-sunod na litrato ng giant screen bago mabilis na inilipat ang mga lens kay Rafael na nakatayo sa altar. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, naging kasing puti ng papel habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding sindak. Patayin ninyo iyan. Switch it off. Sino ang may gawa nito? Ang galit at desperadong sigaw ni Rafael sa mga staff ng AV room. Ngunit ang mga kontrol ay tuluyang nakalock sa ilalim ng proteksyon ni Dr. Darius. Sa gilid ng altar si Kiara ay nagsimulang humakbang pabalik, pilit na nagtatago sa likod ng mga dambuhalang dekorasyong bulaklak upang iwasan ang mga kumikislap na ilaw ng mga kamera. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding hiya, ang kanyang reputasyon bilang isang matapat na kaibigan ay tuluyang nadurog sa harap ng buong bansa. Habang nagkakagulo ang lahat, pinagmasdan ko ang ina ni Rafael, si Doña Teresa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umakyat sa kanyang leeg, hinahawakan ang mamahaling kwintas na kanyang ipinagmamayabang kanina. Ang kanyang mukha ay namutla sa harap ng mga reporters na nagsimula ng kumuha ng litrato sa kanya. Ang hiyas na binili gamit ang ninakaw na pondo ay naging simbolo ng kanyang sariling kahihiyan. Bumukas ang mga pinto ng ballroom at dahan-dahan akong ipinasok ng aking ama habang nakaupo sa aking wheelchair. Sa gitna ng gulo, tumakbo si Rafael patungo sa akin. Lumuhod siya sa harap ng aking wheelchair at marahas na hinawakan ng aking mga kamay, sinusubukang gamitin ang kanyang huling lakas ng pambabaluktot ng katotohanan. Babe, please listen to me. This is fake. This is an AI-generated video na gawa ng mga taong gustong sumira sa atin. Ang pagmamakaawa ni Rafael
habang pilit na pinatutunog na tapat ang kanyang boses sa harap ng mga nakatutok na mikropono. You know how much I love you. Ako lang ang nag-alaga sa'yo nang maging ganyan ka. Huwag kang maniniwala sa kanila. Tiningnan ko si Rafael ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang hawak sa aking kamay ay tila ba dumi na nais kong alisin. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawak at kinuha ang mikropono na nakasabit sa aking kwelyo. Ang pag-ibig mo ay tulad ng aking lumang binti, Rafael. Ang aking malamig at matatag na boses na narinig sa buong ballroom. Walang silbi at kailangang putulin. Napatigil si Rafael. Ang kanyang mapagmahal na maskara ay tuluyang naglaho na paleta ng isang nakakatakot na galit nang mapagtanto niyang wala na siyang kawalan. Tumayo siya nang lilisik ang mga mata at itinuro ako sa harap ng lahat ng mga bisita. Lumpo ka lang, ang marahas na sigaw ni Rafael habang diniduro ako ng may matinding galit. Isang baldado, sino ang magmamahal sa isang tulad mo? Kung hindi ako, wala kang mapapala sa mundong ito. Kung wala ako, ang kanyang marahas at mapanlait na salitang lumpo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nag-iiwan ng isang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng bawat bisita. Ang kanyang marahas na insulto ay tila ba naging isang hamon na aking hinihintay? Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng Grand Ballroom, dahan-dahan kong ipinatong ang aking dalawang kamay sa mga hawakan ng aking wheelchair. Pinagmasdan ko ang mukha ni Rafael na puno ng pot at kawalan ng pag-asa bago ko ibinaba ang aking mga paa. Ipinatong ko ang aking kanang paa sa makintab na sahig ng Manila Hotel, kasunod ang aking kaliwang paa. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatitig sa aking bawat galaw. Walang sinumang nangangahas na huminga ng malakas sa pamamagitan ng aking sariling lakas nang walang anumang tulong mula sa aking ama o sa sinumang staff. Dahan-dahan kong itinulak ang aking katawan pataas. Ang aking pangkasal na gown ay dahan-dahang sumunod sa aking pag-angat hanggang sa tuluyan akong makatayo nang tuwid sa harap ng lahat ng mga bisita. Napahakbang pabalik si Rafael ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak at kawalan ng paniniwala. Nadulas ang kanyang paa at tuluyan siyang napaupo sa sahig habang nakatingala sa akin ng may nanginginig na labi. Hindi ito maaari. Lumpo ka, paralyzed ka. Ang nanginginig na sigaw ni Rafael habang itinuturo ang aking mga binti na tila ba nakakita siya ng isang multo. Sa gilid ng altar ang mukha ni Kiara ay napuno ng matinding takot. Ang kanyang buong plano na kontrolin ang aking buhay sa pamamagitan ng aking kapansanan ay tuluyan ng naglaho sa isang segundo. Huminga ako ng malalim, pinakikinggan ang mabilis na tibok ng aking puso na ngayon ay napuno ng kalayaan. Dahan-dahan kong ginawa ang aking unang hakbang patungo sa gitna ng pulang carpet ng altar. Ito ay isang napakagaan na hakbang, puno ng pagpapahalaga sa aking sarili. Ngunit, may kasamang matigas na lakas ng isang babaeng dumanas ng matinding hirap. Ngunit, nagpa siya na muling mabuhay. Tumingin ako sa gilid kung saan nakatayo si Dr. Darius Almeda. May suot siyang isang tahimik at may pagmamalaking ngiti habang nakatitig sa akin na nagbibigay sa akin ng higit pang lakas. Ibinaling ko rin ang aking tingin sa aking ama si Don Fernando. Ngunit sa aking pagtataka ang kanyang mukha ay napuno ng kapayapaan at walang bakas ng anumang gulat. Bakit hindi man lang nagulat ang aking ama sa aking pagtayo? Mayroon ba siyang nalamang sekreto na hindi ko pa alam? Tiningnan ko si Rafael na nakahandusay sa aking paanan, isang lalaki na dati ay aking sinamba. Ngunit ngayon ay tila ba isang maliit na alikabok na lamang sa aking daan. Naniwala ka na ako ay mahina dahil pinili kong mahalin ka, Rafael. Ang aking malamig na pahayag habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ngunit ang aking kapansanan ay naging isang salamin lamang upang subukin ang iyong katapatan. At sa kasamaang palad na patunayan mong ikaw ay walang kwentang tao. Bago pa man makasagot si Rafael,
Muling bumukas ang mga pinto sa dulo ng Grand Ballroom. Ang tunog ng mga pormal at sabay-sabay na yabag ng mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. 5 unipormadong pulis kasama ang isang pampublikong taga-usig ang mabilis na naglakad sa gitna ng pulang karpet, nakaturo ang kanilang mga kamay sa kinaroroonan ni Rafael. Ang pampublik taga-usig ay humakbang pasulong. Hawak ang isang pormal na kasulatan habang ang mga pulis ay mabilis na pinaliligiran si Rafael at Kiara. Ang bawat salita ng taga-usig ay tila ba isang pormal na hatol na yumanig sa buong bulwagan. Rafael Vergara and Kiara Ledesma, you are under arrest for qualified theft, falsification of public documents, and conspiracy to commit serious physical injuries. Ang malakas na pahayag ng taga-usig sa harap ng mga reporters na walang tigil sa pagkuha ng mga litrato. Naramdaman ni Rafael ang malamig na metal ng posas na pinalupot sa kanyang mga kamay. Sa kanyang matinding desperasyon, dahan-dahan siyang gumapang palapit sa aking kinaroroonan ang kanyang muka ay napuno ng luha ng pagkukunwari habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking gown. Amihan, please. You can't do this to me. Isipin mo ang 5 taon nating pagsasama. I was just confused. Kiara seduced me. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Please iurong mo ang mga kaso. Ang pagmamakaawa ni Rafael sinusubok ang gamitin ang kanyang huling lakas ng pagmamanipula. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidire. Ang lalaking dati ay inakala kong aking tagapagtanggol ay isa lamang palang kaawa-awang uod na handang magbenta ng kanyang kasabwat upang iligtas ang sarili. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa aking kaliwang kamay, kung saan nakasuot pa rin ang malaking diamond engagement ring na kanyang ibinigay, isang singsing na binili rin gamit ang pondo ng aking pamilya. Nang walang anumang galit o pag-aalinlangan dahan-dahan ko, itong inalis sa aking daliri, tinitigan ito ng 1 segundo at hinayaang mahulog sa sahig. Ang singsing ay gumulong sa makintab na marble at huminto sa mismong tapat ng sapatos ni Rafael na takpan ng alikabok ng bulwagan. Bago ako tumalikod, gumawa ako ng isang matatag na hakbang pasulong. Ang sakong ng aking sapatos ay direktang gumaan sa tabi ng itinapong singsing bago ako tuluyang naglakad palayo ng walang anumang lingon sa aking nakaraan. Nang makita ni Kiara na tuluyan na silang natalo, nawala na siya ng kontrol sa kanyang sarili. Sinubukan niyang sumugod sa aking kinaroroonan habang sumisigaw ng mga masasakit na salita. You think you're so smart, Amihan? You're still just a lonely freak na walang magmamahal. Ang galit na sigaw ni Kiara habang mabilis siyang hinawakan ng 2 pulis upang ilok ang kanyang mga kamay sa likod. Ang mga reporters ay patuloy sa pagkuha ng litrato ng kanyang umiiyak at galit na muka habang kinakaladkad siya palabas ng Grand Ballroom. Sa labas ng hotel, habang isinasakay sina Rafael at Kiara, sa police car iniabot ng aking abogado na si Attorney Alejandro ang isang formal na dokumento ng foreclosure kay Doña Teresa na nakatayo sa gilid habang umiiyak. Dahil sa paglabag ni Rafael sa batas at ang pagbagsak ng kumpanya, ang lahat ng kanilang ari-arian, kabilang ang mansyon sa Forbes Park, ay formal ng kinuha ng Salcedo Holdings bilang kabayaran sa utang. Ngunit bago pa man ako makasakay sa aking sasakyan, lumapit sa akin si Attorney Alejandro nang may seryosong mukha at iniabot ang isang karagdagang papel. Ma'am Amihan, may kailangan kayong malaman, ang bulong ni Alejandro. Ang mga ari-arian ng mga Vergara ay nakatakdasa ng mapunta sa foreclosure market ng kumpanya natin. Ngunit 10 minuto ang nakalipas, may isang pribadong trust fund ang bumili ng lahat ng kanilang outstanding debts mula sa ating foundation na naging dahilan upang sila ang maging bagong may-ari ng lahat ng ari-arian ng mga Vergara. Napatigil ako. Sino ang bumili ng utang nila? Iniabot ni Alejandro ang formal na dokumento ng foreclosure buyout sa aking kamay. The buyer is listed under a private trust represented by Dr. Darius Almeida. Tinitigan ko ang formal na dokumento ng foreclosure sa aking kamay, habang ang aking isip ay napuno ng matinding pagtataka.
Sino nga ba talaga si Dr. Darius Almeda? At bakit niya binili ang lahat ng ari-arian ng aking mga kaaway? Ang aking pagtataka tungkol sa tunay na pagkatao ni Dr. Darius Almeda ay pansamantala kong isinantabi upang harapin ang mas malaking laban, ang paglilinis sa mismong kaharian ng aking pamilya. Dumating ang oras para alisin ang bawat lason na sumira sa aming pangalan. Sa pangunahing silid ng pulong ng Salcedo Holdings, pumasok ako ng may buong lakas at matuwid na tindig. Nakasuot ako ng isang makapangyarihang royal blue na business suit, habang ang aking ama, si Don Fernando, ay nakaupo sa aking tabi ng may buong pagmamalaki. Ang bawat miyembro ng board ay nakatitig sa akin. Ang iba ay may suot na takot sa kanilang mga mata. Director Ramos and Director Santos, ang aking malamig na panimula habang inilalagay ko ang mga makakapal na folder sa harap ng bawat isa sa kanila. Ang aming internal audit ay naglabas ng mga dokumento na nagpapatunay na lihim kayong tumanggap ng suhol mula kay Rafael upang aprubahan ang kanyang peking resolusyon. Simula ngayon kayo ay opisyal ng tinanggal sa inyong mga posisyon at haharap sa mga kasong corporate fraud. Walang nakapagsalita sa kanila. Yumuko sila sa matinding kahihiyan bago sila mabilis na pinalabas ng seguridad ng kumpanya. Sa loob lamang ng 1 oras, tuluyan kong nilinis ang pamamahala ng aming kumpanya mula sa mga traidor. Pagkatapos ng pulong, binisita ko ang rehabilitation wing ng aming ospital. Opisyal kong inihayag ang pagtatatag ng Amihan Foundation na magbibigay ng libreng physical therapy at mga wheelchairs para sa mga mahihirap na Pilipinong may kapansanan. Habang naglalakad ako sa koridor, napahinto ako sa tapat ng storage room ng klinika. Sa isang sulok, nakita ko ang aking lumang wheelchair na ngayon ay nakatakip na ng malinis na plastic sheet. Pinagmasdan ko ito ng may banayad na ngiti. Hindi na ito simbolo ng aking pagiging bilanggo o ng aking kahinaan. Sa halip, ito ay naging monumento ng aking tagumpay at ang aking muling pagkabuhay. Kinagagihan inimbita ako ni Darius sa isang tahimik na hapunan sa isang dalampasigan sa Nasugbu, Batangas. Ang tunog ng mga marahang alon ng dagat at ang malamig na hangin ng gabi ay nagbigay ng isang pambihirang kapayapaan sa aking isip. Habang kami ay kumakain, tiningnan ko si Darius ng may seryosong muka. Darius, nakita ko ang mga dokumento. Ang Almeda Trust ang bumili ng lahat ng utang at ari-arian ng pamilya Vergara. Bakit mo ginawa yon? Sino ka nga ba talaga? Mumiti si Darius, isang ngiting puno ng init at katapatan. My pamilya owns the Almeda Trust Amihan. We do private equity. Ngunit hindi ko ito ginawa para lamang sa negosyo. Nais kong masiguro na wala ng anumang ari-arian ang mga Vergara na maaari nilang gamitin upang syaktan ka o ang pamilya mo muli. I wanted them to be completely powerless. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagtunaw ng yelo sa aking puso dahil sa kanyang pag-aalaga. Ngunit nang kuhanin niya ang kanyang telepono, napansin ko ang isang nakatagong sobre sa loob ng kanyang bag na may gintong selyo ng St. Jude Rehabilitation Center sa Geneva, Switzerland. Isang malaking tanong ang pumasok sa aking isip. Bakit may ganong klaseng sulat si Darius mula sa pinakamalaking rehab center sa Europa? May balak ba siyang iwanan ako? Naglakad kami sa tabing dagat habang humahampas ang malambot na alon sa aming mga paa. Ngunit ang aming tahimik na sandali ay naputol nang lumapit ang aking bodyguard at may iniabot na isang sulat na may opisyal na selyo ng kulungan. Ma'am Amihan, ipinadala po ito mula sa mansyon. Opisyal na sulat mula sa Correctional Institution for Women, ang sabi ng bodyguard bago siya lumayo. Binuksan ko ang sulat at binasa ang mga sulat kamay ni Kiara mula sa kanyang selda. Amihan, akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakatayo ka na? Ang anak sa aking sinapupunan ay isang Vergara. Ngunit, ang kanyang karapatan ay nasa mga shares na ibinigay mo kay Rafael bago ang kasal. At kung mamatay ako sa loob ng kulungang ito, ang katotohanan tungkol sa madilim na nakaraan ng iyong ama kasama ang pamilya Almeda
ay tuluyan kayong wawasakin ni Darius. Ang nakasulat sa lukot na papel. Tinitigan ko ang lukot na sobre sa aking kamay sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, habang ang bawat salita ni Kiara ay tila ba isang bagong bagyo na nagbabadya sa aming kapayapaan. Hinagmasdan ko ang lukot na sulat ni Kiara sa aking kamay. Sa kabila ng kanyang mga pananakot mula sa loob ng selda, tungo sa mga shares na kanyang hinahangad, at ang kanyang pambabaluktot sa nakaraan ng aking ama, naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan. Ang mga shares na kanyang sinasabi ay formal ng kinansela ng korte kahapon dahil sa napatunayang pandaraya, at ang nakaraan ng aking ama, kasama ang mga Almida, ay matagal nang naresolba ng may buong kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit unang dumating si Darius upang tulungan ako. Pinunit ko ang sulat ni Kiara sa maliliit na piraso at hinaya ang tangiin ng malakas na hangin ng gabi patungo sa madilim na dagat. Hindi ko nahahayaan pa na ang lason ng aking nakaraan ay sumira sa kapayapaan na aking pinaglaban. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Darius na naglalakad sa aking tabi habang ang tubig dagat ay banayad na humahampas sa aming mga paa. Nakita ko ang sobre mula sa Switzerland. Darius, ang aking marahang simula habang nakatingin sa kanya. Inaalok kanila ng posisyon bilang Chief of Rehabilitation sa St. Jude. Isang napakalaking oportunidad para sa iyong karera. Napatigil si Darius sa paglalakad. Tumingin siya sa malawak na karagatan bago humarap sa akin ng may buong seryoso sa kanyang mga mata. Yes, amihan, it was my dream for a long time. Ngunit tinanggihan ko ang kanilang alok. Naramdaman ko ang isang bahagyang panginginig sa aking puso. Bakit karapat-dapat ka sa posisyon na yon? Humakbang palapit si Darius, ang kanyang mukha ay napuno ng init at katapatan na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa sinumang lalaki. Dahil napagtanto ko na ang aking pangarap ay nagbago na. Ang aking layunin ay hindi na ang magtrabaho sa Europa, kundi ang manatili rito sa Pilipinas upang samahan ang isang napakatapang na babae sa kanyang mga bagong simulain. Kung papayagan mo lamang ako, amihan, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagdurusa, naramdaman ko ang pagkawala ng lahat ng lamig sa aking puso. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa aking kaluluwa, hindi na ang malamig at kalkuladong ngiti ng paghihigante. Dahan-dahan naming ipinagpatuloy ang aming paglalakad. Habang kami ay naglalakad ng magkatabi, ang aming mga kamay ay marahang nag-abot. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahan naming pinagsalubong ang aming mga daliri upang magkahawak kamay, habang ang mahinang ambon ng gabi ay dahan-dahang tumitigil, nag-iiwan ng isang malinis at nagniningning na langit sa aming itaas. Bagaman alam ko na may malaking hamon pa rin ang naghihintay sa akin sa darating na taon, tulad ng aking pagharap sa taunang business gala ng pamilya Salcedo, kung saan ako opisyal na magpapakita bilang bagong CEO. Wala na akong anumang takot na nararamdaman. Tumigil si Darius sa paglalakad sa tapat ng dalampasigan. Humarap siya sa akin, hinawakan ang aking dalawang kamay at tinitigan ang aking mga mata ng may malalim na paggalang at pagmamahal. Handa ka na bang magsimula ng bagong kwento na ikaw naman ang masaya, amihan? Ang kanyang seryosong tanong na may kasamang banayad ng ngiti. Ang kanyang tanong ay tila isang imbitasyon na dahan-dahang lumutang sa malambot na hangin ng gabi, naghihintay sa aking huling sagot para sa aking bagong buhay. 2 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa malawak na rooftop deck ng bagong tayong Salcedo Rehabilitation Hospital habang pinagmamasdan ang napakagandang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay napuno ng pinaghalong kulay ng ginto, kahel, at lila. Isang napakatahimik na tanawin na tila ba sumasalamin sa kapayapaan na meron ako ngayon sa aking puso. Nakatayo ako ng matuwid sa aking sariling mga paa, walang anumang suporta, habang ang hangin ng dagat ay dahan-dahang nagpapadpad sa aking buhok. Sa nakalipas na 2 taon, marami ang nagbago. Sina Rafael at Kiara ay patuloy na nagdurusa sa loob ng kulungan matapos ibaba ng korte ang kanilang huling hatol
na walang pag-asa sa piyansa. Madalas akong tanungin ng aking ama kung napatawad ko na ba sila. Ang aking sagot ay palaging oo. Ngunit ang aking patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng aking tiwala o ang muling pagtanggap sa kanila. Ang aking patawad ay ang aking desisyon na palayain ang aking sariling puso mula sa gapos ng galit. Naintindihan ko na ang pinakamatinding parusa para sa mga taong nagtangkang sumira sa iyo ay hindi ang iyong paghihigante, kundi ang makita nilang ikaw ay naging mas nagniningning, mas matagumpay at mas masaya nang wala sila sa iyong buhay. Narinig ko ang mga pormal at banayad na yabag ng mga sapatos sa aking likod. Hindi ko na kailangan pang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Si Dr. Darius Almeda ay lumapit sa aking tabi, may hawak na 2 tasa ng mainit na tsaa, habang may suot na isang napakatamis na ngiti. Inabot niya sa akin ang isang tasa at dahan-dahang inayos ang aking Amerikana upang protektahan ako mula sa malamig na hangin ng gabi. "You're going to catch a cold, CEO Salcedo. Magsisimula na ang ribbon cutting sa ibaba." Natawa ako ng marahan habang hinahawakan ang mainit na tasa. "Sandali na lang, Darius. Pinagmamasdan ko lang ang ganda ng sunset. Parang katulad ng gabing nagpasya akong magsimula muli." Humarap sa akin si Darius at hinawakan ang aking libreng kamay nang may buong pagpapahalaga at pagmamahal. "At napakaganda ng kinalabasan ng iyong bagong kwento, amihan. Para sa bawat tagapakinig na nakasubaybay sa aking paglalakbay, nais kong iwanan ang isang mahalagang aral. Huwag na huwag ninyong hahayaan ang sinuman na iparamdam sa inyo na kayo ay walang halaga dahil lamang sa inyong mga kahinaan o kapansanan. Ang isang tunay na Filipina, malaya matatag at may buong rason, ay hindi kailanman dapat maging martir sa ilalim ng isang mapanirang pag-ibig. Gamitin ninyo ang inyong talino, ang inyong dignidad, at ang lakas upang bawiin ang inyong sariling buhay." Dahan-dahan kong inilapag ang tasa at magkasabay kaming naglakad ni Darius patungo sa pinto ng bulwagan. Ginawa ko ang bawat hakbang ng may buong lakas, pag-asa at kapayapaan habang ang hangin ng Manila Bay ay yumayakap sa aking bagong buhay na ako naman ang reyna ng aking sariling kapalaran.